Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Yan, magandang hapon po. Kamusta po ang lahat? Happy New Year po sa lahat. Nabusag po ba tayo sa mga nagdaang Pasko at bagong taon? Ngayon ay pangatlong araw ng pag-iinit ng mga natirang handa. So, sabi nga ng iba, back to reality na. Sa mga estudyante, back to school. Sa mga nagtatrabaho, back to work na. So, sa atin namang mga manggagawa ng Panginoon, first day ng training po natin ngayon. Excited na po ba tayo? So, yung bago po natin ituloy ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, tayo po muna ipanandali ang manalangin. Aming dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy o Diyos na kami nagpapasalamat, na-appreciate ka namin sa buhay namin. Dahil na Espiritu sa mga oras na ito, ikaw ang siyang malayang kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, sa namin pinagkakatiwala ang gawain ito, pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, last year, tayo po ay pinaalalahanan ng ating senior pastor boy na kailangan or dapat tayo po ay magkaroon ng time para mag-fasting, para magtanong sa Diyos kung ano yung plano niya, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, ano yung next step, para tayo ay mai-guide, mai-direct ng Panginoon po sa ministry, sa personal life po ng bawat isa po sa atin, para mag-guide po tayo. So ngayon naman, tayo naman ay magpapatuloy sa ating pinag-aaralan. Meron po tayong bagong series na pinag-aaralan ngayon at ito po ay naumpisahan nung Monday na itutuloy po natin ngayon. Sabi nga po doon, how to have a great year. Ang nga sabi, diba, magtanong, mag-fasting, magtanong tayo sa Panginoon, ano yung next step, ano yung plano, ano yung guidance ng Panginoon, para magkaroon tayo ng maayos, na direction na galing sa Panginoon. So sabi dito, how to have a great year, number 1, forget about what behind, good or bad, and look forward to what lies ahead. Tinuro po sa atin yan ni Pastor Uge ng Monday. At itong pang number 2, sabi dito, to have a great year, we must start asking God for our needs. Ulitin ko po, to have a great year, we must start asking God for our needs. Ano po? At ito ay topic natin kahapon. Ngayon naman, tayo ay dadako sa pang number 3. Sabi po dito, number 3, write your visions. Ulitin ko po, number 3, write your vision. If we desire something, we should write it down. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Habakkuk chapter 2, verses 2 to 3. Sabi po dito, at ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Sino ba naman po ang ayaw ng great year? Diba? Lahat tayo, inaasam-asam natin ang magandang taon na darating. Hindi ito basta naisip lang, hindi ito basta sinabi lang ng Diyos. Nag-a-advise ang Diyos sa atin na isulat natin yung vision natin. Ulit ko po, nag-a-advise ang Diyos sa atin na isulat natin ang vision natin. Vision means the act
or power of imagination. Ulitin ko po, vision means the act or power of imagination. Sabi po yan ni Maring Miriam sa Miriam Dictionary. Mag-imagine ka, mangarap ka ng magandang taon na darating. Mangarap ka ng kagalingan, mangarap ka ng pagpapala. Mag-imagine ka na sa tulong ng Diyos, sasagana ka. Sa tulong ng Diyos, magaling ka na. Sabi po dito, if we desire something, we should write it down. Ngayon, kumuha ka ng panulat at isulat. Lagay mo, Lord, salamat ngayong taon, magiging masagana ako. Sulat mo na ngayong taon, maboborn again ang family ko. Isulat mo yung pangarap mo, yung vision mo. Lagyan mo ng mga promises of God at panghawakan, magtiwala sa mga pangako ng Panginoon. Kaya nga po napakahalaga na dapat sa buhay po ng bawat isa sa atin, meron tayong mga bagay, meron tayong mga salita ng Panginoon na pinanghahawakan. Napakahalaga na dapat sa puso natin, merong naitanim salita ng Panginoon, ng mga pangako ng Panginoon. Dahil ito lang ang pwede nating panghawakan sa mga bagay na hinihingi natin sa Panginoon, katugunan sa mga pangangailangan po natin. Ulit ko po, sulat natin yung vision. E pala sabi ng Diyos sa atin, magagawa niyang ibigay sa atin ang mga ninanais natin, higit pa sa kaya nating isipin. Po, sabi nga ni Pastor Boy, sky is the limit. Interesado ang Diyos sa kung ano ang vision natin. Interesado ang Diyos dahil ang mga ito, pinapasulat niya. Sabi sa verse 3, maaaring hindi agad mangyari, pero mangyayari pa rin. Amen? Maghintay lang tayo at kapitan, pagkatiwalaan natin, mga pangako ng Diyos. Hindi against ang Diyos na sumagana ka. Gusto ng Diyos na maging maginhawa ka. Gusto ng Panginoon maging maginhawa po tayo. Gusto niya araw-araw na ayos buhay natin. Araw-araw natin, isulat natin yung visions natin. Araw-araw natin ilayhans ito. Kapag kalooban ng Diyos, mangyayari at mangyayari. Walang sino man ang makakapigil na matupad ito. Napakahalaga po na sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Panginoon, natutunan natin yung bagay na to. Matutunan natin na sundin kung ano yung ina-advise ng Panginoon sa atin. Ang isulat yung visions. Ulit ko po, imagine ka. Sabi nga, vision means the act or power of imagination. Ngarap ka na magandang taon. Kung gusto natin magkaroon ng great year, mangarap tayo na magandang taon. Sulat natin yung visions natin. Confess natin ang mga pangako ng Panginoon. Panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Yung mga sinulat nating visions, confess natin, lay hands natin. Dahil kung ito ay kalooban ng Diyos, walang makakapigil, magaganap at magaganap yung kalooban ng Panginoon. Lalo na yung tayo, gaya nga ng nabanggit ko kanina, mangarap ka ng pagpapala. Mangarap ka na
magaling ka na, kung ikaw man na may karamdaman, mangarap ka na sasagana ka. Higit sa lahat, bawat isa sa atin ay inaasam natin na ang pamilya natin, makasama natin naglilingkod sa Panginoon. Sulat natin na ngayong taon, mabuborn again ang family ko. Araw-araw natin i-confess, i-lay hands, pagkatiwalaan natin ang pangako at salita ng Panginoon. One day, makikita natin yung mga bagay na pinapangarap natin, yung mga visions natin, magaganap. Dahil tapat ang Diyos sa mga pangako. Yun po, how to have a great year. Write your vision. If we desire something, we should write it down. If we desire something, kailangan isulat natin ito. Same time, ang mga pangako ng Panginoon ay panghawakan at pagkatiwalaan po natin. Amen po. So magandang hapon po muli sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Amin Diyos Ama na makapangyarihan, Diyos namin nasa langit, nagpapasalamat kami sa patuloy na reminders mo sa amin. Langin ko, Diyos, buhay ng bawat isa. Tutunan namin, Panginoon, na katiwalaan ang iyong mga pangako, ang salita mo, Panginoon. Lord, direct mo kami, guide mo kami sa perpektong plano at kalooban. Tuloy nga po, Diyos, pagpalain at ingatan mo ang bawat isa sa amin. Gamitin mo kami sa ubasan mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pinupurit sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, Happy New Year at mag-ingat po tayong lahat. God bless po.